Marahan niyang pinunasan ng kanyang panyo ang aking mga luha. Napangiti naman ako kay Jacob sa kanyang ginawa. Noon, hindi ko maintindihan ng Panginoon kung bakit nangyari sa amin ni Matthew yung ganong klaseng paghihiwalay. Sabi ko pa, anong kasalanan ko? Bakit ako pinagtaksilan ng aking kapatid? Nagtatanong pa ako sa Panginoon noon kung ano bang dahilan niya. Bakit niya pinarana sa akin ng ganong klaseng sakit? Sakit na akala ko kahit kailan ay hindi ko na malalampasan. Ilang panahon ako nagmukmok sa aking flat. Binugbog ko ang sarili ko sa pagiging abala sa trabaho at bahay. Ngayon ko napatunayan na hindi lahat ibibigay niya ng isahan. May mga pagkakataong kayang nangyari ay dahil hinanda niya tayo para sa isang mas magandang pangyayari. Ngayon ko naintindihan ang tunay niyang dahilan kung bakit ito lahat nangyari. Kasi inalis niya lang ako sa isang sitwasyon na habang buhay kong pagsisisihan. Pinakita niya sa akin na may tao pang masigit kaysa kay Matthew, at iyon si Jacob. Palagi ako magpapasalamat sa kanya, sa Diyos, sa maagang pagmulat sa aking mga mata. Hindi niya ako hinayaang mapunta sa taong hindi kayang suklian ng aking pagmamahal. Kagaya ng palagi kong sinasabi sa aking mga kaibigan, na nagpapasalamat ako sa Panginoon sa pag-alis niya sa akin sa kasasadlakan kong sakit at paghati kung sakaling nagkatuluyan kami ni Matthew. Ngayon, ay confident ko masasabi na sobrang blessed ako sa pagtatagpo namin ni Jacob. Nakatingin ako kay Jacob at bumulong sa hangin. I love you, Jacob. Hinawakan niya ang aking kamay at umakyat na kami sa harapan ng altar. Nagsimula na rin si Father para sa kanyang seremonyas. Huminto na din sa pagtugtog ang banda at singer na kinuha ni Jacob. Seryoso kaming nakikinig sa lesson ni Father. Minsan ay napapatango kami at minsan ay natatawa sa crowd sa mga jokes ni Father. Madaming binilin sa amin ni Father na dadalhin namin habang buhay. Mga salitang babaunin namin sa habang buhay naming pagsasama ni Jacob. Dumako naman tayo sa isa pang mga exciting part, ang inyong wedding vows para sa isa't isa. Mga pangakong dapat ito pa rin. Sabi ni Father. Inabot ni Father ang mikropono sa akin. Malakas akong sumigaw. Nagtawa na ng mga bisita sa aking pagbuntong hininga. Jacob, kagaya ng lagi kong sinasabi, mali man ang naging paraan niya para magkakilala tayo, pero pinakita niya sa akin ang dahilan niya sa lahat ng yon. Hay, kinakabahan ako. Nagbugo ako ng hininga. Pagpapakawala ng aking kaba, naluluhan na kasi ako agad dito pa lang. Nagpapasalamat ako sa iyo, love, habang buhay. Dahil ikaw ang naging knight and shining armor ko sa panahong sobrang down ako. Mabuti, at ikaw nakakita sa akin sa mga sandaling yun. Dahil kung iba lang yun, ay paniguradong akong pinagsasamantalahan na ako. Hindi ko makalimutan ng unang araw na tayo nagkasama at nagkita. Hindi ko din malaman ng aking sarili kung bakit sa isang stranger, you, Jacob, ang naging palagay ang aking loob. Nasabi ko kaagad sa iyo ang lahat ng masasamang nangyari sa akin. Nagpapasalamat ako dahil sa kabila ng pagiging masungit ko sa iyo nung una, ay nagpursige ka pa rin na taga makausap ako. Madami akong gustong ipagpasalamat sa Panginoon. Isang taon na parang fairytale ang nangyari sa akin. Hindi ko alam kung ano bang nagawa ko mabuti para i-bless ako ni God ng ganito. Una, ay dahil sa pagbigay niya sa akin ng isang Jacob na nagmamahal sa akin ng tunay at sa pagsagot sa napakaraming tanong sa aking isip. Love, madami man tayong pagdaan ng pagsubok, magkaroon man tayo ng hindi pagkakaintindihan, umalis man ako sa bahay sa ating pagtatalo. Pero tandaan mo, lalayo lang ako at hihinga sandali. Naluluha akong sabi. Magpopos ako at uuwi pa rin sa ating bahay. Kahit anong problema ang ating pagdaanan, pangako na hindi kita iiwan. Mananatili ako sa tabi mo para samahan ka at damayang hanapan ng solusyong hindi mauuwi sa pagtatalo. Pangako mas pipiliin kong umintindi tumahimik kapag alam ko sumasabog ka na. Hinding-hindi kita sasabayan sa galit mo. Pangako, mamahalin ko ang lahat tungkol sa'yo. Negative side man yan o positive. Pangako ko sa'yo, love, na hinding-hindi ako magsisinungaling sa'yo. Kahit pa ang rason kung bakit ko gagawin, para sa ikabubuti mo.
Hindi ako maglilihim sa'yo kahit na pangit na pangyayari. Love, Jacob, pangako na ang buong pagkatao ko, ang puso ko'y sayong-sayo lang. Walang ibang iisipin, kundi ikaw at kung paano kita pagsisilbihan bilang asawa mo. Love, I promise to love and to cherish for you the rest of my life. I love you. Kaya love, Jacob, take this ring as sign of my love and loyalty to love and to hold, for richer, for poorer in sickness, and in health till death do us part. Itinapat ko ang kapit kong singsing sa kanyang palang singsingan. Sumagot si Jacob ng I do, sabay itinaas ang kanyang kamay. Parang bata tong sumisigaw at yumakap. Nagbiro naman ang pare sa amin. Oo, Jacob, masyado ka naman atang excited. Mamayang gabi pa yan. Pabirong sabi ni Father sa amin. Natawa naman ang buong crowd sa sinabing yon ni Father. Ayan, turn mo naman. Kinapitan ni Jacob ang aking kamay. Naging seryoso naman ang mga mata niya. Tumingin siya sa akin ng mga mata sa mata. Nakapungay ang mata ni Jacob. Kinikilig ako. Sobrang landi ko talaga. Kim, my love. Sabi nga, save the best for last. Love, madaming pagbabago nangyari sa atin. Simula nung nagkakilala tayo. As you said, hindi man maganda ang ating naging simula, ay naging biyaya naman ang pagtatagpo natin yon para sa isang mas malalim na pagmamahalan. Ikaw ang nagsisilbing inspirasyon ko sa lahat ng ginagawa ko. Palagi man akong asarin ng aking mga kaibigan. Tumingin sa side ng kanyang mga kaibigan na sila Christian at Dante, nagtawanan pa to at umiwas ng tingin sa kanya. Just kidding, bro. Palagi mong tatandaan na palagi kong pipiliin ang tama. Palagi kong iisipin na nararamdaman mo at isipin mo sa kahit sa anong bagay na aking gagawin. Love, hindi man ako perpekto, pero pipilitin kong ibigay sa iyo ang lahat ng bagay sa mundo. Ibibigay ko sa iyo ang puro at buong pagmamahal. Deserve mong mahalin dahil sobrang mapagmahal ka sa lahat ng taong nakapaligid sa iyo. Sa puntong ito ay napapaiyak na naman ako. Tumutulo ang luha ko. Pinunasan naman niya yon ng kanyang panyo. Makikita din sa mga guests ang pagiging madamdamin habang tuloy na nagsasalita si Jacob. Love, pangako magiging tapat ako sa iyo lahat ng oras. Hindi ako magbibigay ng kahit na anong dahilan para mag-isip ka ng hindi maganda. Hindi kita iiwan kahit pa sobrang bigat na ng lahat para sa atin. Pagkos, ay lalo kitang yayakapin at mas pipiliin ko manatili sa iyong tabi. Lahat ng to'y hindi ko lang sinasabi sa harapan ng lahat ng tao na nandito. Sinasabi ko to sa harap ng Panginoon. Mahal kita ng sobra, Kim. Kaya naman, love, take this ring as a sign of my love and loyalty to love and to hold, for richer, for poorer in sickness, and in health till death to us part. Para gumaan ng lahat, ay nagbiro din ako. Nagiging emosyonal na kasi ang lahat. Nagkatawanan pa ng biruin ko si Jacob na kunwari hahalik din ako. Isang malakas na I do ang naging sagot ko sa kanya. Isinuot sa akin ni Jacob ang aking singsing. Matapos nito, ay winagayway namin ni Jacob ang aming daliri na may suot na wedding ring. Nagpalakpakan ng lahat. Maya-maya ay nagsalita ng muli si Father. Oh, ito nang hinihintay nyo. Saad pa ni Father sa amin. Okay, I pronounce you husband and wife. Kaya Jacob, you may now kiss your bride. Napasigaw ang lahat, nagtatawanan at nagpapalakpakan pa ang lahat. Inangat ni Jacob ang aking belo at malambing niyang kinapitan ng aking bewang. Sa kanya ko hinalikan. Muli naming itinaas at nang iinggit sa aming mga bisita sa singsing na nasa aking daliri. Muli akong siniil na malanding halik ni Jacob. Shh, love, lahat ng to deserve mo. No more, bakit ka na okay? Bulong sa akin ni Jacob. Naglalakad na kami palabas si Jacob, kasama ang mga bisita na nag-aabang sa naka-arc kong pintuan. Sabay ng aming paglabas ay ang pagsaboy ng mga bisita sa amin ng mga rose petals. Nagulat pa ako nang biglang may helicopter na lumipad mula sa aming aluunan. Mababa tong lumilipad at biglang nagsaboy ng mga red roses. Naghalo ang pagtatakip silim sa pag-aagaw ng liwanag at dilim. May nakasulat ding banner mula sa helicopter
at nakalagay ang salitang just got married. Ah, love! Napatingin ako kay Jacob. Biglang bumakas din ang fountain na nakaset up sa hallway patungo sa reception area. Naunang nagsipasukan ang mga bisita. Open area to. Nakisama din ang panahon sa aming okasyonan. Galak na galak ang aking puso. Tumutugtog na ng love song ng banda ang aming inarkila. Nagsimula na ang program sa reception. Kailangang sumayo ng mga bridesmaid at groomsmen. Ganon din ang mga ninong at ninang. Malakas na hinayawan ang nagkakasiyahan ng umalingaw sa buong resort. May mga white Christmas lights din na nakabukas para dumagdag sa liwanag sa reception area. Nagkainan na muna ang mga guests. Sa aming pagpasok ay malakas na hiyawan muli ang umalingaw sa reception area. Nagpatugtog na malakas na banda para sa aming first enter bilang Mr. and Mrs. Salvador. Sinayaw din ako ni Daddy Benjamin at Daddy Alfred. Ganon din si Gabriel. Bago ko ibigay ni Daddy Benjamin kay Jacob, ay malambing tong bumati sa akin. Napahikig naman ako sa dibdib ng aking tunay na ama. Yumakap ako sa kanya at nagpapasalamat. Inabot na ni Daddy ang aking kamay kay Jacob. Kasabay ng aming pagsasayaw ang pagtugtog ng banda. Biglang sumabog ang fireworks na sinadyang paputukin mula sa jet machine. Humaba ito ng higit sa 1 oras. Hi love, you really do surprise again. Sabi pa sa akin ng asawa ko. Yumakap siya sa akin at humalik. Thank you sa lahat-lahat love. Team POV. Matapos ang pagkamangha ng lahat sa fireworks, ay nagkanya-kanya na nang balik ang mga bisita sa kanilang mga upuan. Nagpatuloy na ang program, lahat ng bisita ay nagkakasiyahan. Maririnig ang malalakas sa tawanan ng mga tao sa event place. Kanya-kanya na din ang pagkuha ng mga picture ang mga to. Halos nakainom na din ang iba pa naming guest. Huminga to na malalim. Ito na yun Kim ha? Anas ko sa aking sarili. Nagpaalam ako kay Jacob sandali para sa request song na nais kong tugtugin ng bandang inarkila niya. Anong gusto mong patugtog? Ako na magsasabi. Sabi pa ni Jacob sa akin. It's fine love, ako na lang. Kaya ko na yan. Makasayo ka na muna kala Christian. Tinatawagan na nila oh. Anas ko naman sa aking asawa. Are you sure? Aniya. Yes, 100%. Sagot kong muli sa kanya. Ngumiti siya at humalik sa akin. Bago siya parang batang nananakbo papunta sa kanya mga kalaro. Pagkalapit ko sa event coordinator, ay kinausap ko ang mga to. Inabot ko sa kanilang isang USB connector para sa akin magiging announcement. Okay na po ba ang lahat? Nakaset na? Tanong ko sa host, event planner at sa banda. Okay na po ma'am. Sabay-sabay na sagot ng mga ito sa akin. Muli ay bumuga ako ng isang malakas na hininga bago ko inagaw ang atensyon ng lahat. Good evening ladies and gentlemen. Maaari ko ba makuha ang atensyon ng lahat? Nagsimulang magpatugtog na malumanay ang sounds ng banda. Ituon po natin ang ating mga mata sa SDE. Nais ko po maghandog ng isang awitin para sa aking asawa. Itinuro ko pang kinatatayuan ni Jacob. Nakuha ko naman ang atensyon na kailangan ko mula sa lahat. Nakakatuwang lahat ay interesadong pakinggan ang aking pagkanta. Kinakabahan man, ay nilakasan ko ang aking loob. Maraming ang malakas sa palakpakan ng hiyawan ng mga bisita para ako'y i-cheer. Nakita ko din sila Mami Samantha na naggulat sa pagtayo ko sa harapan samantalang hindi nagulat si Mami Aurora. Sumisigaw pa to bilang pag-cheer sa akin. May angking kagandahan din pala ang boses ng aking ina na siyang pinagmanahan ko. Jacob, love, I dedicate this song for you. Nagsimula nang tumugtog ang banda. Sinabayan ko ito ng pagganta ng awitin ni Mariah Carey na Thank God I Found You. Nagpipilit pa ako nung una na tumulong aking mga luha, ngunit hindi ko na ito napigilang lumaglag nang tumagos na sa aking puso ang lyrics nito. Nagsimula na din ang slideshow ng mga sweet moments namin ni Jacob mula sa magkakilala kami. Magkakahalong picture at video ang napag-play. At sa huling parte ang aking naging pinaka-paborito. Lahat ng mga bisita namin ay namangha sa aking boses.
Sa totoo lang, ay hilig ko talaga ang pagganta. Ngunit hindi lang ako sinusuportahan nila mama sa aking gusto noon. Naghiyawa naman ang lahat sa aking finale. Lumabas mula sa SDE monitor, sa aking likuran unang isang pregnancy test na may 2 lines. Naghihiyawan ng aming mga bisita sa kilig at tuwa. Natulala naman si Jacob at namilog ang kanyang mga mata sa sobrang ligaya. Hindi siya makapaniwala. Tumango ako at nakangiti sa kanya. Lalo siyang natuwa nang lumabas na ang ultrasound sa SDE monitor. Maririnig din ang mahinang heartbeat ng baby namin ni Jacob. Napatakbo siya sa akin at yumakap ng sobrang higpit. Hinalikan niya ako sa labi at masyadong hinimas-himas ang aking tiyan. Hindi pa man natatapos ang aking pagganta, ay nagsitayuan niya sila mami para batiin ako. Congratulations sa inyong dalawa, sabi ni Mami Samantha. Naiiyak naman si Mami Aurora na lumapit sa akin. Iha, wow, congratulations sa inyong dalawa. Ilang buwan na yung iyong tiyan? Ang tanong ng halos lahat sa akin. 7 weeks na po siya, sabi ng doktor sa akin. Nakangiti kong sabi sa kanilang lahat. Tumagal ang mga nag-congratulate sa akin ng halos 1 oras sa tanungin at kamustahan. Lumapit din ang aking mga kaibigan si Mabel at Rona. Madam, iba din ang mga moves ni Sir Jacob ah. Akalain mong ilang months pa lang nakasama mo siya? Talagang nakabuo na kayo agad. Ang lupit na kamandag. Pangaasar ni Rona sa akin. Tatawa-tawa naman ako sa kanya. Kilalang pilyatong si Rona, kaya pag stress ako, papatawag ko lang siya at magiging okay na ang lahat. Inumaga din bago natapos ang party matapos ang aming kasal. Tahimik ang buong resort dahil sa puro tulog pa ang aming mga guests. Meron pang 1 buong araw ang mga ito para mag-enjoy sa mga kanya-kanyang activities na nais silang gawin. Samantalang halos kakahiwalay pa lang namin, ay panay na ang message nila Mami Samantha at Mami Aurora sa akin. Nagtatanong ang mga ito kung anong gusto kong kainin. Natawa na lang kami ni Jacob. Dahil itong unang apo nila, kaya sobrang excited din sila. Nag-reply lang ako sa kanila na magpapahinga muna ako. Kitang-kita kong sobrang kaligayahan ng aking asawa sa aking inaanunsyo. Habang nakahiga na kami sa aming kama, ay nagkwentuhan muna kami bilang pagpaantok. Love, bakit hindi ka agad nagsabi sa akin? Kailan mo pa ito nalaman? Sana nasamahan kita. Tanong niya sa akin, habang nakakapit siya sa akin tiyan. 2 days ago, love. Plano taga kitang surprisahin ng mga tulay sa magpiti ko, ay agad ako nagpabook ng appointment kay Dr. Cynthia, yung OB ko. Dito ko taga planong sabihin sa'yo na mag-aya kayo mag-beach nila mami. Unexpectedly, may surprise ka din pala sa akin. Sagot ko naman sa kanya. Anong kine-crave mo? Sabihan mo ako bibilhan ko agad. Saad pa niya. Wala naman. Magpahinga na muna tayo, love. Naantok na din ako. Sagot ko sa kanya. Sumang-ayon din siya sa akin. Antok na rin siya sa pagod kaya hindi na siya kumontra pa.